Ang mga kwentong aking ibabahagi ngayong araw ay tungkol sa tatlong Pilipinang agad na kumapit sa patalim nang dumanas ng hirap sa Amerika. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ang subscribe button at notification bell para maging updated kayo sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Si Maria Dulce Pino Dickerson ay isang Filipina na nakatira sa Sacramento, California. Siya ay tubong Dumaguete City at ayon sa kanyang Facebook account, siya ay graduate sa Silliman University. Si Dulce ay kilalang palakaibigan, magiliw at mabait. Lagi siyang buhay ng party at mahilig lumabas kasama ang mga kaibigan. Kaya't ang mga tao ay kusa nang lumalapit sa kanya dahil madali siyang kausapin at pakisamahan. Noong 2006 siya ay nag-aral para maging nurse sa American River College. Pero pagkalipas ng 2 taon ay nagdesisyon siyang lumipat ng eskwelahan. Nakapagtapos siya ng Bachelor of Business Administration sa California State University. Siya ay nakapag-asawa ng Amerikano ngunit nauwi din ito sa diborsyo. Dahil dito kailangan niyang magdoble kayod para mabigyan ng maayos na buhay ang dalawa niyang anak. Tulad ng ibang single mother, ginawa niyang lahat para maitaguyod at maibigay ang lahat ng pangangailangan ng mga ito. Sa pamamagitan ng social media, lagi niyang sinasabi na kailangan magtulungan ng mga kababaihan dahil dito nila mararamdaman ang saya na di pa nila nararanasan. Mahilig din sumali si Dulce sa mga maliliit na beauty pageant gaya ng Miss Woman Nevada ng 2021 at Miss Nevada Classic Universe 2020. Sa kanyang mga larawan makikitang masaya siya at nakaya niyang ayusin ang kanyang buhay at itaguyod ng maayos ang kanyang mga anak. Mukhang nasa tugatog na ng tagumpay ang Pilipina. Lalong nabuo ang mga pangarap ni Dulce nang makapag-asawa siya muli ng isang Amerikano. Isang magarbong kasalan ang naganap na sinundan naman ng romantic honeymoon sa Europe. Ngunit matapos ang lahat ng ito ay isang pangyayari ang magaganap na ikinabigla ng marami. Noong September 2024, inaresto si Dulce ng pulisya sa kasong wire fraud o panloloko at money laundering. Nakiusap si Dulce na makapagpiyansa dahil may menor de edad pa siyang anak na naiwan sa bahay. Ngunit hindi siya pinayagan ng judge dahil may posibilidad na lumipad siya ng Pilipinas para takasan ang mga reklamo sa kanya. At bukod doon, malakas ang ebidensya laban sa kanya. Ngunit ano nga bang nangyari at humantong sa ganito ang buhay ni Dulce? Nagsimula ang lahat noong December 17, 2020 kung kailan nagtayo ng sariling negosyo si Dulce. Ang kumpanya ay tinawag niyang Creative Legal Fundings LLC at ang address nito ay sa Sacramento, California. Si Dulce ang nakalista na Chief Executive Officer at legal itong nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. Ayon kay Dulce, ang kanyang kumpanya ay nakikipagtulungan sa mga personal injury lawyers. Sila ay mga abogado na humahawak sa mga kaso kung saan ang isang tao ay nasugatan, physical man o psychological dahil sa isang banggaan ng sasakyan, depektibong produkto, aksidente sa trabaho o kapabayaan. Dito ay hindi humihingi ng paunang bayad ang abogado. Sa halip ay ilalaban nila ang kaso at saka lamang sila mababayaran kung naipanalo na nila ang kaso. Upang mailaban ang kaso ay hindi nila gagamitin ang sarili nilang pera, sa halip lalapit sila sa mga negosyanteng tulad ni Dulce para humiram ng pondo. Dito na papasok ang matatamis na mga pangako ni Dulce dahil sabi niya na manalo o matalo man ang mga abogado ay siguradong panalo ang mga investors niya dahil makakakuha sila ng mataas na porsyentong kita depende sa laki ng kanilang ipapasok sa kanyang kumpanya. Inihayag niya na wala pang 1 taon ang assets o ari-arian ng kumpanya noong 2021 ay lumobo ng $3.5 million na nagsimula lamang sa $50,000. Lalo ding naengganyo ang iba pang taong magpasok ng pera dahil ang mga unang nag-invest ay talaga namang nakakatanggap ng buwanang kita mula sa kumpanya ni Dulce. Dumagdag pa dito ang mga social media posts ni Dulce na minsan ay nagpapakita na pumupunta siya ng ibang bansa para tanggapin ang investments ng mga taga doon. Lagi din niyang inihahayag na kung ikaw ay magsisikap ay magtatagumpay ka sa buhay. Marami sa mga naaakit niyang mag-invest ay mga nakilala sa mga dinaluhang party na binubuo ng Filipino community. At laging presentable ang itsura ni Dulce para naman madali niyang makuha ang tiwala ng mga tao.
Dito ay kanyang ipinagmamalaki na ang cash na hawak niya ngayon ay umaabot sa $3 billion, kaya't siguradong hindi malulugi ang mag-i-invest sa kanya. Walang pinapalampas si Dulce ng mga party, pagpupulong o event na maaari niyang daluhan dahil alam niya na dito siya makakakuha ng bagong prospect sa kanyang negosyo. Umabot pa nga siya sa Washington para lang makakuha ng iba pang mga mamumuhunan sa kanya. Halos lahat ng nagtiwala ay mga kapwa Pilipino na gusto ding makaranas ng saganang buhay tulad ni Dulce. Ngunit ang hindi alam ng lahat ay kailanman ay walang kliyenteng pinopondohan o kinokontak man lang na personal injury lawyer si Dulce. Kaya't malinaw na walang kinikita ang kumpanya. Pinapaikot lang ni Dulce ang perang nakakalap niya mula sa mga naloloko niyang tao. Si Geraldine Bartleson o mas kilala natin sa pangalang Rita Magdalena na dating kaibigan ni Dulce ay humarap sa kamera para ibahagi ang nangyari sa kanya. Nung nakilala niya si Dulce ay talaga namang napakabait nito. Ibinahagi niya na katulad ni Dulce siya ay may asawa ring Amerikano na kabilang sa army. Sobrang gaan ang pakiramdam niya kay Dulce dahil isa rin itong Filipina, kaya ang pera na naipon nilang mag-asawa para sa kanilang retirement na nagkakahalaga ng $80,000 ay ininvest niya sa kumpanya ni Dulce dahil baka sakaling ito ay lumago. Pinangakuan daw siya ng 10% na kita kada buwan kaya't ang perang kanyang ininvest ay kikita ng $8,000 o 450,000 pesos buwan-buwan. Nagduda ang kanyang asawang Amerikano noong una, ngunit nawala ito nang may natatanggap silang kita kada buwan. Pero ang ginagawa ni Dulce ay pinapaikot lamang ang pera. Ang kita na kanilang natatanggap ay nanggagaling sa pera ng mga bagong investors. Kaya nga't laging nagkukumahog si Dulce na makakuha ng bagong maluloko na mapondohan ang kita ng mga dati nang nag-invest sa kanya. Marami siyang nabiktima sa California, Nevada at Washington. Ayon sa mga investigador, si Dulce ay dadalo sa mga social gatherings ng mga Filipino at metikuloso itong mag-oobserba ng mga taong madali niyang mabibiktima. At katulad ng ginawa niya sa nauna niyang mga kliyente ay gagawin niyang lahat, mapalapit lamang sa mga ito. Kung ang mga target niya ay magdududa sa kanyang pangakong 10%, papadalhan ni Dulce ang mga ito ng email kung saan mababasa nila na lehitimo ang kanyang kumpanya. Kung hindi yon gumana ay magpapadala pa si Dulce ng link para sa website ng kumpanya at mga legal documents na sa totoo lang ay gawa-gawa lamang ni Dulce. Ang mga kita na tinatanggap ng mga namuhunan ay biglang tumigil noong September 2022. Ang mga investors ay agad na kinontak si Dulce para malaman kung ano nangyayari. Ngunit lagi lamang itong sinasabi na darating ang kanilang mga tseke. Pero ang hindi nila alam kaya pala tumigil ang pagdating ng kanilang mga kita ay dahil iniimbestigahan na ng kumpanya si Dulce sa reklamong money laundering. Sa dami ng mga ebidensya na nakita ng mga otoridad kalaunan ay ipinag-utos ng judge na i-freeze ang lahat ng bank accounts na ginagamit ni Dulce. Upang hindi masyadong mag-alala ang mga investors, ginamit ni Dulce ang personal niyang bank account para maibalik ang pera ng piling mga tao. Ngunit kalaunan ay tumigil din ang pagbibigay niya ng tseke sa mga ito na nagtulak para magtaka na ang lahat. Paulit-ulit nilang kinontak si Dulce ngunit lagi nitong sinasabi ay kontakin na lamang ang legal department o kanyang personal attorney. Ang ibang mga tao na kaya pang mabola ni Dulce ay niyaya pa nitong dumalo sa mga Zoom meetings, group emails at mga group text messages dahil doon daw niya sasabihin ang nangyayari sa pera ng mga ito. Pero sa halip na sabihin na ang kanyang kumpanya ay iniimbestigahan na ng mga otoridad, sinabi ni Dulce na ang kanilang legal department mismo ang nag-freeze ng lahat ng bank accounts. Kahit na anong palusot ang sinabi ni Dulce, kalaunan wala pa ring natanggap ang mga investors na pera at matinong paliwanag mula sa Pilipina. Isa pang Pilipina ang mangiyak-ngiyak na sinabi na sila ay malapit nang mag-file ng bankruptcy dahil nag-invest siya sa kumpanya ni Dulce ng mahigit kumulang na $90,000. Isa ding mag-asawa ang nabitag ni Dulce sa kanyang panloloko dahil sa ganda ng ugali na ipinakita nito sa kanila. Sina Gemma at Ryan Smith ay naingganyong maglabas ng $150,000 noong July 2022 at nang kumita na sila sa perang pinuhunan ay dinagdagan nila ng $50,000 ang investment sa kumpanya.
Maayos ang kanilang naging buhay ngunit ngayon sila ay nakatira na lamang sa isang RV. Sa kabila ng pagsubok ay naging matatag ang mag-asawang ito ngunit hindi lahat ng Pilipina ay sinuwerte dahil ang ibang Pilipinang naloko sa scam ni Dulce ay iniwan ng kanilang mga asawa. Gaya na lamang ni Sarah Barcelona na nag-invest ng $100,000 o mahigit 5.5 million pesos. Iniwan siya ng kanyang asawa at nagkasakit dahil sa nangyari. Ang mga biktima ay sama-samang nagsampa ng kaso laban kay Dulce. Ngunit habang nangyayari ang investigasyon, ang judge na humawak ng kaso ay nagdesisyon na selyuhan ang mga dokumento kaya wala sino man sa publiko ang nakakaalam sa pangyayari. Kaya't sa halip na tumigil si Dulce sa kanyang iligal na gawain, noong March 2023 ay nagmalaki pa ito at sinabi sa kanyang Facebook account na hindi siya bababa sa level ng mga taong naninira sa kanya. At dahil sa walang nakakaalam sa detalye ng mga reklamo laban kay Dulce, ay nagpost muli sa kanyang social media account noong April 2023 para naman patamaan ang mga taong walang magawa sa kanilang buhay kundi ang di umanong siraan siya. Ayon sa mga otoridad, upang maipakita sa mga tao na kaya niyang bumangon mula sa pagsubok na pinagdadaanan, ipinasara niya ang kumpanyang Creative Legal Fundings at bumuo ng bagong kumpanya na tinawag naman niyang Ubiquity Group. Ang hindi alam ni Dulce dahil dito lalong lumala ang kanyang kaso. Nabalitaan pa na may civil case din na isinampalaban sa kanya na nakahikayat ng iba pang mga biktima sa iba't ibang estado na lumantad. Dahil sa lawak ng kaso ay tumulong na rin ng FBI sa investigasyon. Nalaman nila na ang perang ninakaw nito mula sa mga investors ay ginamit niya para pondohan ang kanyang magarbong pamumuhay simula March 2021 hanggang May 2023. Ayon sa FBI, ang mga perang pinaghirapang kitain ng mga namuhunan sa kanya ay iligal niyang ginastos para makabili ng bahay at magagarang kotse, mga designer clothes at bags, pang-casino at pang-travel sa iba't ibang bansa. Ang kanyang ang engrandeng kasal at honeymoon ay hinihinalang galing din sa nakulimbat niyang pera. Tinatayang na sa higit 100 katao ang nag-invest sa kanya na aabot sa $10 million. Sa ngayon ay nananatiling nakakulong si Dulce at hinihintay ang paglilitis sa iba't ibang kasong kinakaharap. Maaari siyang makulong ng aabot na 20 years at pagbayaran ang ilang milyong danyos kung mapatunayang nagkasala sa batas. Ang ating pangalawang kwento ay tungkol sa isang Filipina nurse na naghangad ng marangyang buhay sa Amerika. Si Nemely Liwanag Jiao ay isang Filipino nurse sa Dallas, Texas. Ipinanganak at lumaki siya sa pamilya ng mga pastor sa San Fernando, Pampanga. Siya ay nakapag-asawa at nabiyayaan ng 2 anak, isang babae at isang lalaki. Maayos ang naging takbo ng buhay niya bilang isang nurse at may bahay sa Texas. Ngunit isang araw bigla siyang inaresto ng mga FBI agents at kinasuhan ng wire fraud noong May 2017. Nabigla ang lahat pati na rin ang kanyang pamilya. Wala silang kaalam-alam sa kung anong krimen siya nasangkot. Sa patuloy na pagtakbo ng kaso laban sa kanya, nalaman na marami pala siyang naloko na tao at ang masaklap dito na biktima niya ang mga Filipino, Indian, African at Korean nurses para sa kanyang Ponzi scheme. Simula February 2009 hanggang September 2016 ay nakapagkulimbat siya ng higit $1.9 million o higit 100 million pesos sa 35 na tao. Ngunit sabi nila sa totoo lang mas malaki pa dito ang kanyang nanakaw sa mga tinatawag na investors na pwedeng umabot sa $3 million. Ngunit ang iba ay pinili na lamang na manahimik dahil siguro sa hirap na maghabol at kahihiyan na rin na sila ay naloko. Dahil nga't kilala na nagaling sa pamilya ng mga pastor at siya mismo ay isang relihiyosong tao, marami ang nagtiwala kay Nemely sa kung anuman ang kanyang sasabihin. Inakit ni Nemely ang mga nurses na mamuhunan sa Shepherd's Light Learning Center at Wisdom Academy, mga paaralan na matatagpuan sa Pampanga. Ibinida niya na siya ay kinatawan ng mga organisasyong ito kaya't may karapatan siyang kumalap ng puhunan para dito. At para lalong maengganyo ang mga kakilala, nangako siyang magbibigay ng tubo na 10% hanggang 100% kada buwan sa mga mag-i-invest sa kanya. Kapalit ng perang ibibigay ay mga promissory notes o kontrata na nagsasabing namuhunan sila at makakatanggap ng ipinangakong kita.
Ang mga papeles na ito ay nakanotaryo pa para palabasin na legal at lehitimo ang kanyang negosyo. Ngunit ang hindi nila alam, ang mga tseke at pera na dinideposit nila ay napupunta pala sa isang bank account na kontrolado ni Nemely. At ang mga nakalap na pera ay kanyang ginagamit sa kanyang mga luho. Ayon sa balita, dahil dito nakapagpundar siya ng 2 magagarang sasakyan, nakapagpatayo ng mga mansyon sa Texas at sa Pilipinas, bumili ng membership share sa isang eksklusibong country club, gumastos sa mga magagarang bakasyon at nangolekta ng mga mamahaling bag at damit. Lahat ng luho ay kanyang nakuha gamit ang pera ng ibang tao. Para hindi ilabas o i-withdraw ng mga investors ang kanilang pera, ay hihikayatin niya ito na magbigay ng karagdagang puhunan para sa mas malaking kita. Minsan pa ay kanyang sisisihin ang Shepherd's Light at Wisdom Academy sa hindi pagbabayad ng interest at pagbabalik ng puhunan. Sa kabila na wala naman talagang kinalaman ng mga paaralan sa mga kalokohang ginagawa ni Nemely. Dahil na rin siguro wala siyang nakuhang bagong mga investments, ay nahirapan na siyang paikutin ng pera at bayaran ang kanyang mga naloko. Tumagal din ng 7 years ang kanyang scam. Nang hindi na talaga siya nakapagbayad ay dito na nagsimulang mag-alala ang mga investors. Kahit ilang beses na silang nangulit ay hindi na nakapagbigay ng interes si Nemely kaya't siya ay idinamanda ng mga tao. Sa korte ay hindi naman niya itinanggi ang nagawa. Naghain siya ng guilty plea noong December 2017 at noong September 2018 siya ay pinatawan ng parusang 8 taon na pagkakakulong at 3 taong probation. Inatasan din siya ng korte na ibalik sa mga investors ang $1.9 million na kanyang binulsa. Isa sa mga naging biktima niya ang Filipina nurse na nagsabing hindi man lang niya nakitaan ng pagsisisi si Nemely. Hindi daw ito umiyak o tumingin sa kanila sa korte at ang kanyang paghingi ng tawad ay binasa lamang niya sa isang papel. Dagdag pa niya, nagtiwala siya dito dahil nga't malapit na kaibigan niya si Nemely. At ito ay galing sa maayos na pamilya ng mga pastor. Ang 2 paaralan daw ay pagmamay-ari ng pamilya Liwanag at miyembro sila ng religious group na El Shalom at City Sanctuary. Nawalan siya ng $100,000 at nang wala na siyang natatanggap na kita, kinumpronta niya si Nemely. Lagi daw nitong dinadahilan na nagamit ang pera dahil may sakit ang kapamilya. Ngunit sabi ni Grace, sa mga nagdaan na taon nakita nila ang marangyang pamumuhay ni Nemely at ng kanyang pamilya. Sa huli kanyang ibinahagi na nahirapan na siyang magtiwala sa tao dahil mismong matalik na kaibigan niya ang nagnakaw ng pera niya. Sa panahon ngayon mahirap na raw malaman kung sino ang dapat pagkatiwalaan. Dahil kahit ang mga relihiyoso o lumaki na may takot sa Diyos ay maaaring magsinungaling, mandaya at magnakaw ng pera ng iba. Ang panghuling krimeng aking itatalakay ay tungkol sa isang Pilipinang nasa tugatog na ng tagumpay nang biglang bumagsak ng malantad ang ginawang krimen. Si Jessica Arong O'Brien ay ipinanganak noong 1968 sa Cebu City. Siya ay lumaki sa isang may kayang pamilya at tumira sa isang eksklusibong subdivision ng San Vicente Village sa Mandaue City. Ngunit nagbago ang buhay ni Jessica nang lumipad ang kanyang ina patungong US para maging isang doktor. Sinama ng ina ang isa pa niyang kapatid at naiwan siya sa Pilipinas kasama ang ama. Dahil sa ang tatay ni Jessica ay abala sa pagpapalago ng kanyang negosyo, madalas maiwan si Jessica sa pangangalaga ng kanyang lola. Kaya naman unti-unting na-depress ang bata dahil sa kakulangan ng atensyon na nakukuha niya mula sa kanyang ama. At dahil doon ay madalas siyang hindi pumapasok sa eskwelahan. Pero dahil sa malasakit ng ilang kapitbahay at mag-anak na kusang maghahatid sa kanya sa paaralan, ay nagawa niyang makapasok at makapagtapos ng high school. Sa edad na 16 years old ay sumunod siya sa kanyang ina sa US at masayang nakasama muli ang kanyang ina at kapatid. Gaya ng ibang Pilipino na unang salta sa ibang bansa ay nahirapan siyang magsalita ng diretsong Ingles. Kaya naman nang mag-e-enroll na siya sa isang community college doon, ay inatasan siyang kumuha muna ng mga additional subjects dahil hindi pa raw sapat ang kanyang Philippine High School Diploma. Hindi naman siya pinanghinaan ng loob at pinatunayan niyang nagkamali ang mga ito sa pagmamaliit sa kanyang kakayahan. Pagkatapos niyang mag-aral sa community college ay pumasok siya sa Boston University kung saan niya nakuha ang kanyang bachelor's degree sa Hotel and Food Management. Siya ay nagtrabaho sa isang restaurant sa Atlantic City sa New Jersey.
Pero dahil sa gusto niyang magtagumpay sa mundo ng culinary arts, nagdesisyon si Jessica na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa London. Doon ay nakaranas siya ng matinding training sa Le Cordon Bleu Institute. Ayon sa kanya, ang mga chef na nagtuturo doon ay gagawin ang lahat para bumigay siya mentally. Bukod sa madalas siyang sigawan, ay walang katapusan din ang panglalait na kanyang natatanggap na naging dahilan kung bakit araw-araw siyang umiiyak. Gaya ito ng makikita mo sa palabas ng sikat na chef na si Gordon Ramsay. Si Jessica ay umuwi ng US at binalikan niya ang kanyang trabaho sa Atlantic City. Sa loob ng 6 na taon siya ay umabot sa posisyong manager kung saan pinangangasiwaan niya ang higit 1,000 empleyado. Pero kahit na naging matagumpay sa kasalukuyang career ay nais pa niyang maging isang abogado balang araw. Sa panahong ito ay naging kasintahan niya ang isang Amerikanong nagngangalang Brandon Allen O'Brien na isang abogado. Nang makapag-ipon ay nag-enroll siya sa John Marshall Law School sa Chicago at bagamat bagong panganak sa kanyang panganay, hindi yon nakapigil kay Jessica para pumasok sa kanyang mga klase. Ayon sa mga kakilala, minsan pang ang dinala ni Jessica ang sanggol na anak sa eskwelahan dahil walang magbabantay nito sa bahay at hindi siya pwedeng magpaliban sa kanyang klase. Kaya't habang may klase o kaya may pagsusulit, ang ibang miyembro ng faculty ang nag-aalaga sa bata. Dahil sa angking katalinuhan at sipag, si Jessica ang naging kauna-unahang estudyante sa kasaysayan ng paaralan na makakuha ng JD at LLM, joint degree sa tax law, at noong 1998 siya ay naging opisyal na abogado. Pagkatapos niyang makapasa sa bar exam, siya ay nakakuha ng trabaho sa isang law firm. Habang dumadalo sa isang paglilitis ay nagkataon naman na nakita niya ang dati niyang kaklase noong kolehiyo na nag-alok sa kanya ng trabaho sa Illinois Department of Revenue bilang Special Assistant Attorney General. Kaya sa loob ng 12 taon tungkulin ni Jessica na tulungan ang mga otoridad sa investigasyon para maipakulong ang mga salarin na hindi nagbabayad ng tamang buwis at bukod dyan ay mahalaga din ang papel niya pagdating sa pagkalap ng mga ebidensya laban sa mga nasasakdal. Matapos ang ilang taon noong July 12, 2003 ay nagpakasal na sila ng kanyang kasintahan na si Brandon. Sa panahong ito ay nabiyayaan na sila ng 3 anak na babae. Ngunit noong taong ding yun ay nakaranas ng problemang pinansyal ang mag-asawa. Para hindi sila malubog sa utang, si Jessica ay naging isang real estate agent at loan officer ng Amron Bank. Dahil nakita niyang maganda ang pasok ng pera sa real estate, nagtayo na rin siya ng sariling kumpanya na tinawag niyang O'Brien Realty LLC. Kasabay nito ay nagtayo din siya ng isang foundation na nagbibigay ng scholarship sa mga taong gustong mag-aral ng law. Kalaunan silang mag-asawa ay nakabangon muli sa problema sa pera. Ang kanyang mga anak ay pumapasok sa magagandang eskwelahan habang ang kanyang asawang si Brandon ay napili naman para maging isang judge. Sila ay nakalipat din sa isang malaking bahay sa Chicago at habang namamayagpag ang karera ng kanyang asawa, si Jessica ay naging supportive na misis at mabuting ina. Sabay-sabay niyang nagampanan ang lahat ng kanyang tungkulin sa trabaho, sa pamilya at sa mga negosyong itinayo nila. Noong 2008, si Jessica ay napili na maging parte ng Illinois State Bar Association's Board of Governor at Trustee. Ang balita na yan ay kumalat sa Asian community sa Chicago at ang nangyari ay tumatak sa kasaysayan dahil siyang kauna-unahang babae na Asian American na naupo sa pwestong iyon. Sa mga sumunod na taon, sunod-sunod ang mga naging awards na iginawad kay Jessica. Pero sa lahat, ang talagang ipinagdiwang ng mga Filipino ay nang mapili si Jessica para maging judge sa non-jury civil division ng First Municipal Court ng Cook County. Ang mag-asawang O'Brien ay talagang iginalang at hinangaan ng mga tao. Noong June 2015, 3 taon matapos maupo bilang judge, hinirang siyang presidente ng Women's Bar Association of Illinois. Ngunit umaga ng April 2017, ang mga FBI ay pumunta sa bahay ng mga O'Brien. Ipinakita sa kanya ang isang warrant of arrest at binasahan ng Miranda rights ang Pilipina. Inaresto si Jessica ng mga otoridad na ikinabigla ng kanyang asawa at mga anak. Agad na naging laman ng balita at social media sa US ang pagkakadakip sa Pilipina judge. Siya ay nasangkot sa kasong panloloko hindi sa tao kundi sa mga bangko.
Higit isang dekada nang nakakalipas noong si Jessica ay nag-part-time bilang isang loan officer at real estate agent, umutang siya sa bangko para makabili ng 2 properties. Sa application ay nagsinungaling siya sa tunay niyang kinita sa kanyang company at sinweldo bilang abogado. Sabi niya ay nakakatanggap siya ng sweldo na $80,000 noong taon na iyon, ngunit ang totoo ay sumweldo lang siya ng $11,000 dahil naka-maternity leave siya noong panahong iyon. Sinabi din niya na kumita ang real estate company niya ng $250,000 ngunit ang totoo ay $15,000 lang ang kinita ng kumpanya niya. Hindi din niya idineklara na nakasangla na ang kanyang bahay sa halagang $250,000 sa isang bangko. Nang makuha na ang inutang sa bangko, ibinenta niya ang 2 properties sa mas mataas na halaga. Isa sa mga buyer ay ang loan officer na si Maria Bartco na kaibigan ni Jessica at kasamahan sa Amran Bank. At ang isa naman ay sa isang peking buyer na kinontsaba nila na may kapalit na kabayaran. Gaya ng ginawa ni Jessica sa una ay nagsinungaling muli sa application form ng mga peking buyers dahil sa totoo lang hindi nila kayang bilhin ang mga tinutukoy na properties. Sa $1.4 million na inutang ni Jessica, kumita siya ng $325,000 o 17.5 million pesos sa panglolokong ito. At dahil nga hindi naman mababayaran ng mga kunwaring buyer ang buwanang hulog, ay marerematang mga properties at dito na malulugi ang mga bangko. Nagawa ni Jessica ito kasama si Maria dahil bilang mga part-time loan officer ay alam nila ang mga kailangan gawin para makalusot sa kanilang pagmamanipula ng impormasyon at pagsisinungaling. Walang kaalam-alam ang mga bangkong inutangan na dinoktor ni Jessica ang mga impormasyon para lang maaprubahan ang pagbebenta. Sa kanyang pagkakaaresto noong 2017 ay pansamantala din siyang pinakawalan dahil hindi naman siya nakikitaang magtatago sa batas. Habang tumatakbo ang kaso, hindi muna siya pinabalik sa korte bilang judge, sa halip ay binigyan muna siya ng mga administrative duties. Ang kampo ni Jessica ay humiling na ibasura ang kaso dahil para sa kanila, ang prosekusyon ay walang sapat na ebidensya na direktang magtuturo na sinadya o intensyonal na pineke ni Jessica ang mga dokumento. Gusto nilang palabasin na ang mga sinulat niya doon na halaga ng pera sa mga dokumento ay isa lamang pagkakamali na hindi napansin ni Jessica nang isinumiti sa bangko. Ngunit hindi sumang-ayon dito ang prosekusyon. Sabi niya na sina Jessica at Dulce ay parehong matatalino. Kaya kahit gabundok pa ang mga papeles na paulit-ulit nilang susulatan, imposible na paulit-ulit din silang magkakamali. Ibinahagi rin ng prosecutor na parehong bihasa sa English sina Jessica at ang mga ito ay sanay na tumingin sa napakaraming mga numero. Kaya 100% siyang naniniwala na sinadya talaga ng mga ito na dayain ang mga impormasyon at hindi nila aakalain na mauungkat pa ng mga bangko ang pandarayang kanilang ginawa. Noong December 21, 2018, si Jessica ay napatunayang guilty at siya ay binigyan ng parusang 1 taon at 1 araw na pagkakakulong at probation na 2 taon. Inutos din ng hukom na bayaran niya ang pera na nakulimbat sa mga bangko. Sa kanyang statement sa harap ng korte, sinabi ni Jessica na siya ay naging tanga bilang isang abogado, dapat ay alam niya na siya ay gumagawa na pala ng krimen. Pinahiya daw niya ang kanyang pamilya lalo na ang pangalan ng kanyang asawa na isa ding hukom at nasira ang trabahong minahal niya. Sinisi niya ang problemang pinansyal na dinanas noong 2003 dahil daw dito ay napilitan siyang magtrabaho bilang isang real estate agent. Sana daw ay may natutunan ang ibang mga abogado sa nangyari sa kanya. Noong June 2022 nagkaroon ng hearing para madesisyonan kung dapat tanggalan si Jessica ng lisensya bilang abogado. Sabi ng attorney ng Pilipina na habang nasa kulungan si Jessica, ito ay naging isang katangi-tanging preso dahil tinulungan nito ang kapwa preso na mag-aral at magbasa kaya't dapat patawan lang siya ng 3 years suspension. Ngunit idiniin ng review board na binubuo ng 3 abogado na makakaapekto ang krimen na ginawa niya sa tiwala ng publiko sa hustisya. Ayon din sa kanila si Jessica ay hindi man lang nakitaan ng pagsisisi sa nagawang krimen at sinabi na siya ay inosente. Dahil dito mas lalong naniwala ang mga hukom na hindi nararapat na maging isang public servant si Jessica dahil sa mapagmataas nitong pag-uugali. Kaya sa huli inirekomenda nila na tanggalan ng lisensya si Jessica.
Ang kanyang kasabot naman na si Maria ay nakakuha ng mas mababang parusa dahil sa impormasyon na kanyang ibinigay na nagpalakas sa kaso laban kay Jessica. Sa kasalukuyan ay nakalabas na siya ng kulungan matapos ang 1 taon, pero hanggang ngayon ay binabayaran pa rin niya ang danyos na nagkakahalaga ng higit $650,000 o 38 million pesos sa pera natin ngayon. Hindi ko lubos maisip kung bakit kailangan pang gumawa ng kasamaan sa kapwa ang mga taong may maganda ng trabaho at pamumuhay. Nakaranas lang ng konting hirap ay agad nang kakapit sa patalim na hindi iniisip ang kahihinatnan ng kanilang desisyon na manloko ng tao para lang masunod ang mga luho at may maipagmalaki sa ibang tao. Salamat sa pakikinig sa mga kwentong aking ibinahagi. Sana ito'y inyong nagustuhan at may bagong natutunan. Bago ko tapusin ang video, shoutout po Miss Lisa T, Miss Pink Rose, Miss Ina Asielo, Miss Maria Cleofas Manlapas, Miss Wilma Hughes, Miss Rosario Gertzen, Miss Rose Trinidad, Miss Lilia Bergonio, Miss Carolyn and Jean Libot, and Mr. Argyle Reyes. God bless po sa inyo at laging alagaan ang sarili. Para sa mga bago kong manonood at hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang i-like ang video at pindutin ang subscribe button para matunghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.